Pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-30 sa buwan ng Abril, taong kasalukuyan. Huling araw sa buwan ng Abril, napakaraming kaganapan ngayong ika-30 ng Abril. Lalo higit bukas, May 1, Labor Day. Isang oras po tayong magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District, headed by the author itself, Police Colonel Benliner Capili, DDDO, NPD. Magandang tanghali sa District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. In partnership also with Eastern Police District, headed by the District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson Azueta. Isang oras po tayong magkakasama-sama. Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Nasa YouTube din po kami. At sa inyong talapihitan sa radyo, 1242 kHz AM band, Lingkod ng Bayan. Okay, bago po tayo mailan lang ng todo-todo, no? Atin bubuksan ang ating programa ng isang Bible verse po coming from our Bless Our Cups. Yes, magandang tanghali sa inyong lahat. This is the last Tuesday of the month, and for the whole month of April, we've been talking about troubles and what to do when troubles come. Many people, they go to influential people. They seek the help of friends, especially friends in high places. Sometimes when we find ourselves in trouble, tinitignan natin magkano yung meron tayo, no? May pera ba tayo? Or tinitignan natin yung kakayanan natin. But this afternoon, as we end our series on troubles, when troubles come, let me propose. And this proposal is actually a Bible teaching. It's based on the verse. Our Bible verse for today is found in the book of Acts. Okay? Acts chapter 12, verse 5. The Bible tells us, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. So that's our verse for today. Okay, there was trouble. Okay, there was trouble. Si Peter was the Apostle Peter. Siya po ay kinulong because of his faithfulness in teaching about Jesus Christ,
because of his obedience to the Lord, and the church was persecuted. And while Peter was in prison, he was in trouble. It says, but, okay, but the church, okay, but the church prayed, okay, but the church made unceasing prayer, okay, for Peter. So today, no, let me just share with you very quickly 3 things, okay? When troubles come, my proposal is it's a time to pray, okay? When troubles come, it is time to bow and seek the Lord's help. It is time to pray. Makikita natin yung klase ng prayer dito, no? It was a fervent prayer. It was a fervent prayer. It says, prayer was made without ceasing, meaning talagang tuloy-tuloy ang paghingi nila ng tulong sa Panginoon, tuloy-tuloy yung kanilang pag-ask sa Panginoon na tulungan sila, tulungan si Peter sa kanyang pinagdadaanan. And the same thing is also encouraged sa atin na gawin natin. Ano? When we find ourselves in trouble, let's not overstress ourselves, and let's not allow ourselves to just sink deeper and deeper into the quagmire of worry, but let's go to the Lord, pray more, pray harder, pray without ceasing. That's the kind of prayer we need to undertake. And ang pangako ng Panginoon, if we pray unceasingly, it says in the book of James that the effectual prayer of a righteous man availeth much. Pangalawa, no? It was a faithful prayer. Well, what do I mean faithful prayer? By faithful praying, I mean theirs was a prayer na may pananampalataya sa Diyos. Yung prayer nila talagang papunta sa Panginoon. Kasi minsan may mga prayers na we're not really concerned about God. The people are concerned about how people would say, about how they led the prayer. They're very conscious about people who would be listening to them as a pagpe-pray. Now, when we pray, let's just focus on the Lord and pray a prayer of faith. Sabi kasi sa Bible, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. That's in Hebrews chapter 16. And lastly, it was a focused prayer. It says, prayer was made for him. In other words, Peter was the focus of this prayer meeting of the church. They came together to pray for a specific purpose. That was not a generalized praying. Okay? Talagang pinag-pray nila yung problema ni Peter, yung trouble ni Peter, that he was in prison. And we know that story, that the night came and an angel of the Lord freed Peter from the prison cell. So when troubles come, yes, we know that troubles strengthen us. Troubles build character in us. But also when troubles come, let us remember today, it is a time to place our faith in God. It is a time to send an SOS signal to heaven. It is a time to pray to Him. God bless His word in our hearts today. Father God, we pray for our program. I pray that this would be a source of encouragement para sa aming mga kapulisan. I pray, dear God, that you would continue to encourage our policemen. I know that what they're doing isn't that easy. Marami, Panginoon, pagsubok, maraming tukso, Lord, but help them to stand up for what is right. And we pray, dear God, that you would bless the PNP. In Jesus' name, amen. Good day, everyone. God bless you. MT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Home Space 3, Tabangig, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capus. A more than 20 years of fabrication and manufacturing of industrial machineries.
Programang ito ay handog sa atin ng Property Pest Control and General Merchandise, owned and operated by Engineer Hermogenes Culminas. Contact number po nila is 0915-899-7477, 8668-7042. Email address is propertypests@gmail.com. Sila po ay FDA registered. Gayon din ang Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Tuburan of Tuburan, Cebu. And thank you kay Congressman Sani Lagun of Ako Bisaya Party List. Tulad po ng aking nabanggit kanina, 1 oras po tayong magkakasama-sama. Napakapalad po natin ngayong araw na ito dahil dito lang po tayo sa tabi-tabi at napaka-importante po ng ating tatalakayin. Tayo ay sasakay ng eroplano. Pero bago ko ipakilala yung aking co-anchor, no? Kasi mamaya marami po tayong tatalakayin with our guests. Nais ko munang pasalamatan si DDDO, ang COP ng Caloocan, ang Chief ng Mobile Patrol Unit, at ang aking buddies and pilot, si Police Staff Sergeant Jesse James Forbes, si Patrolman Brian De Guzman. Gayon din ang COP ng Caloocan, Police Colonel Ruben Lacuesta, at si Police Major Arnold Masbang Gonzales, ang Chief ng MPQRT. Happy viewing kay Ma'am Kat Kapili. Gayon din po sa ating The Action Man, the author, DDDO NPD Police Colonel Ben Liner Kapili. Batiin ko na rin, mamaya partner, batiin ko na rin yung mga kasama natin from PNP Aviation Security Group, Police Captain Jennifer Batingal, Police Master Sergeant Lawrence Mart G. Yabut, siya po yung Chief Clerk ng PIO, si Police Corporal Robin C. Ganya, Patrolman Rain D. Robles. Mamaya makikita nyo sila. Ang lalaking tao. So tulad po ng nabanggit ko kanina, bago ko ibigay ang aking co-anchor, inuulit po natin ngayon sa LTFRB is this is the end kanilang due date, but they were given until 10 p.m. today para po mag-process with the LTFRB. And there is they don't call this an extension, parang a sort of a 15 days for the preparation pa rin ng mga nais tumugon sa programa ng gobyerno. At bukas ay inaasahan natin automatic Labor Day. Abala na naman ang ating mga kapwa mga manggagawa, no? Pero sabi nga wala pong pangakong wage increase. Pero parang maraming mga parang may mga job pay din aside from yung gagawin nilang ano ba tawag dito, rally? Hindi pa rin tapos yung nagra-rally. Pero hindi naman apektado, no? Hindi po apektado ang ating langsangan. Thank you very much kay Robin, kay Staff Sergeant Robin Barameda. Ang ganda ng video. Thank you. Kay Corporal Meriales at kay Ma'am Fugan, gayon din kay Ma'am Vic. Baka mali ako, no? Well, 15 minutes after 12 o'clock and this time, bago ko yatid ang ating mga nag-iinit na balita, nais ko munang i-welcome ang aking co-anchor, the PIO, the doctor, the birthday celebrant. Mamaya may handog si Arnold sa birthday celebrant. Ang aking pong co-anchor, Police Captain Amichu, PIO, Northern Police District. Ma'am, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ma'am Flory. Ayan, so magandang tanghali po, Ma'am Flory, and thank you sa pagbati. Tinago ko yung birthday ko pero nakita ni Ma'am Flory. And of course, magandang tanghali sa aking katabi na mamaya po ay officially na ipapakilala ni Ma'am Flory. And magandang tanghali sa aming District Director ng Northern Police District. Nilagyan ka ng background ni Arnold, no? Oo nga. Thank you, Sir Architect. Okay na po yan, baka maiyak po ako.
Ayan, so magandang tanghali po sa aming District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Guerrero Gapa, sir. And of course, ang DDDA namin and ang DDDO namin, the Action Man. And maraming salamat po, Police Colonel Ben Leonard Capili, sir. And of course, sa aming Chief Directorial Staff na si Police Colonel Pitaliana, sir. Magandang tanghali at saka sa Team PIO. Pahabol ko po pala, birthday rin ng Chief Clerk ng Northern Police District, si Chief Clerk namin, si Puen Salida. Happy birthday, Kasi Chief Clerk. pinatigil mo yung tugtog, di sana sinakop natin lahat ang may birthday. Ayun. Thank you po, Ma'am Flory. Uulitin ko, no, maraming salamat pong muli sa lahat po na nakiramay sa amin during our morning stage, no, sa pagpanaw ng aking pamangkin. Again, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Okay, this time atin na pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District, mula po kay Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Sa pagbubukas ng 2 araw na Rationalized Patrol Planning Seminar, nagtipon-tipon ng mga kapulisan mula sa Kamanaba at DMFB. Layo ng seminar na palakasin ang kakayahan ng kapulisan sa pagpaplano at pagpapatupad ng kanilang mga patrol operations. Layunin nitong gawing mas pamilyar ang mga patrol officers sa kanilang beat o post kung saan sila ay nakatalagat upang magkaroon ng mas magandang persepsyon ng komunidad sa kapulisan. Hangad na nasabing seminar na mas mapabuti ang pagsubaybay ng substation commanders na siyang pangunahing tagapamahala ng patrol operation sa bawat stasyon. Sa pangunguna ni General Gapas, ang seminar ay naglalayong mapalakas ang visibilidad ng kapulisan sa bawat lansangan ng Kamanava at malaking bagay para sa seguridad ng nakararami at upang mapabuti rin ang pag-unawa at tiwala ng komunidad sa ating kapulisan. Sa ganitong mga aktibidad, patuloy na nagpapakita ang ating mga kapulisan na kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Ito ang patuloy na hakbang tungo sa mas ligtas at mapayapang komunidad para sa lahat. At upang mapabuti at maisaayos ang ugnayan sa kapulisan at isulong ang human rights-based approach sa pagpapatupad ng batas, dumalo ang CHR-NCR sa Human Rights Stakeholder Forum sa Northern Police District noong ika-26 ng Abril taong kasalukuyan sa Buena Park, Caloocan City. Ang forum ay pinangunahan ng Philippine National Police kasama ang Commission on Human Rights, Local Government Unit at Civil Security Organization. Sa pagtitipon na ito, ipinakilala ang kahalagahan ng pagtatag ng Human Rights Action Committees at Centers sa mga barangay at lungsod sa Metro Manila. Layunin nito maengganyo ang mga ordinaryong mamamayan na may taguyod at maprotektahan ng kanilang karapatang pantao sa kanilang mga komunidad. Bandang huli, nagkaroon ng mga talakayan hingil sa pagtataguyod ng paraan para makamit ang inklusibong kapayapaan at ang mga usaping may kinalaman sa karapatang pantao at sa Barangay Human Rights Action Center. Balita naman mula sa mga wanted person, hindi na nakapalagpang isang lalaki matapos magsagawa ng simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO ang mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section ng Malabon sa Barangay Acacia. Kinilalang akusado na si alias Enye, 28 anyos na tinaguri ang most wanted person ng station level ng Malabon. Inarestong nasabing akusado sa bisa ng warrant of arrest sa kaso nitong rape na walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nakasalukuyang nakakulong sa Malabon City Police Station Custodial Facility habang hinihintay ang commitment order mula sa pinanggalingang korte. At para naman sa operational accomplishment, positibong kinilala ng mga otoridad ang 2 individual sa isinagawang drug bypass operation sa Nabotas matapos makuha na ng hinihinalang shabu. Kinilala mga nahuling suspect na si alias Emmy, 62 anyos na babae, at kasama naman nitong si alias Saya na 20 anyos. Sila ay naaresto matapos magbenta ng illegal na droga sa isang pulis na nagkunwaling buyer na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Nakumpiska mula sa kanilang direktibang pag-aari ang 3 sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na may timbang na 31 gramo na may halaga na 210,800 pesos at mga pera na ginamit sa operasyon.
maharap ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinitiyak naman ng Northern Police District na hindi titigil ang mga kapulisan sa pagsugpo sa anumang uri ng kriminalidad, lalo na sa ilegal na droga, at papanugitin sa batas ang lahat ng mahuhuli na lumalabag dito. At yan po ang mga balita mula sa NPD Team Kamanava. Kaagapay mo, Patrolwoman Glacelan Esperanza. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Glacelan Esperanza. This time, ating namang ulat mula po sa bulwagang pangbalitaan ng Eastern Police District. Mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Bilis, lakas, liksi at husay. Yan ang puhunan ng mga kalahok sa kauna-unahang Eastern Police District Civil Disturbance Management Competition. Ito ay nilahukan ng mga matitikas na kapulisan mula sa 4 na himpilan ng pulisyan ng EPD, ang Pasig, Mandaluyong, Marikina, San Juan at maging ang district headquarters na ginanap sa Meralco Soccer Field, Pasig City. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan at pinasinayaan ng District Director ng EPD na si Police Brigadier General Wilson C. Asweta, mga command group, district staff at group commander ng DMFB. Umaga pa lang, handang-handa na ang bawat kupunan para sa graded inspection kung saan iti-check ng mga inspecting team ang completeness of CDM composition and uniforms. Sa competition proper, nagpakitang gilas ang bawat kupunan sa demonstration ng 8 basic CDM formation kung saan pinakita ng bawat kupunan ang kanilang galing. Layunin ng nasabing aktibidad na maipakita ang husay ng kapulisan ng EPD sa CDM 8 Basic Formation Execution, kung saan ito'y ginagamit para sa isang peaceful dispersal and effective crowd control sa tuwing may nagaganap na rally o mass protest. Dito din napapakita ang teamwork and sportsmanship ng bawat kupunan. Sa huli na sungkit ng Marikina City Police Station, ang second place. Nakuha naman ng San Juan City Police Station ang first place. At pinarangalang kampyon ay ang EPD District Headquarters. Sa ganitong paraan na ipakikita ng ating mga kapulisan ng EPD ang pagiging handa kung kinakailangan ang puwersa ng EPD ang pamamarisan dahil ang gusto ng Eastern Police District sa bagong Pilipinas ligtas ang ating mamamayan. Samantala, para naman sa naging operasyon ng Eastern Police District, most wanted person sa kasong act of lasciviousness, arestado ng Pasig PNP. Wala nang kawala ang wanted person na ito na kinilalang si alias Mangbay, 74 anyos at residente ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, kung saan siya naaresto sa intensified manhunt operation ng mga tauhan ng Pasig City Police Station Warrant and Subpoena Section kasama ang Women's and Children Protection Desk. Matapos ihain sa suspect ang warrant of arrest at basahan ng kanyang karapatan, ay maayos naman itong sumama sa mga otoridad. Sa ngayon ay nasa kustudiya siya ng nasabing himpilan para sa kaukulang disposisyon habang hinihintay ang nakatakdang araw ng pagdinig ng kanyang kaso. Ang Eastern Police District ay mas paiigtingin pa ang operasyon laban sa iba pang wanted targets upang matulungang makamit ng mga biktima ang kanilang hustisya. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD ang pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. MT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Home Space 3, Tabangig, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capus. A more than 20 years of fabrication and manufacturing of industrial machineries. Mula sa top-rated
music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Para na tayo. Okay, ang tumpak na oras, 25 minuto, makalipas ang ika-12 ng tanghali. Ang programang yan ay handog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Tuburan. At ng GMT Engineering Services. At ng Property Pest Control and General Merchandise, owned and operated by Engineer Hermogenes Culminas. Ang contact number po nila for the pest control is 0915-899-7477, 8668-7042. At ang email address, propertypest@gmail.com, FDA registered. Okay, this time, syempre, pasalamat muna ako. No? Maraming salamat kay Attorney Eric Valero. Belated happy birthday kay ED, Executive Director na LTFRB, at kay CJ Marbella. Ganyan din kay Engineer Sherwin. They've been extending yung mga public service po natin sa kanila. And one of our concerned citizen, meron siyang binanggit kanina dahil nabanggit po natin yung parang today is the due date nung modernization, yung sa consolidation. Ang sabi niya, sana daw tapat na ipatupad ng DOTR ng LTFRB ang compliance sa terminal and garage ng malaking jeepney cooperative sa ilalim ng PUB Modernization Program para mawala na ang illegal terminal ng mga jeep. Okay, thank you very much for the concern, So this time, atin na po, thank you very much sa nag-effort po. Thank you very much sa ating Chief Clerk ng Aviation Security Group, kay Police Master Sergeant Yabot. Ang haba ng pangalan ni Mark, Okay, this time, we're going to play the ABP ng PNP Aviation Security Group, PNP ABSEG. Civil Aviation Organization was formed in 1944 after the first hijacking incident in Lima, Peru in 1931. It was ratified and signed by 52 states, including the Philippines. Series of conventions were held in 1970 and 1971, which triggered the creation of Republic Act 6235 in the country. Republic Act 6235, or Anti-Hijacking Law, ignited the inauguration of the National Action Committee on Anti-Hijacking, or NACA. Under the Department of National Defense, the Armed Forces of the Philippines, Aviation Security Command, or ABSECOM, was organized as the implementing arm of NACA in June 1976. Almost 10 years after, ABSECOM was transformed into PAFSECOM, or the Philippine Air Force Security Command, in March 1986. With the founding of the Philippine National Police in 1990, NACA was turned over from the Department of National Defense to the Department of Interior and Local Government. Then PAFSECOM was changed to Police Aviation Security Command under the Philippine National Police in 1991 and became the PNP Aviation Security Group, or PNP-ASG, and was later renamed to ABSE Group in 2007 through the great contributions and developments made by the forefathers of this unit. The PNP Aviation Security Group has been serving and protecting
the Philippine airports, its employees, stakeholders, and passengers for 32 years today. Our guest for today is a competent and strict disciplinarian leader. As well as a modest public servant, a source of pride for Pangasinan, renowned for nurturing leaders of national stature, he is a distinguished member of the PNPA Kaagapay class of 1996 and holds 2 master's degrees, one in Security and Development from the Development Academy of the Philippines and another in Public Management from Lyceum Northwestern University. Our guest has actively participated in competency courses aimed at enhancing operational leadership. This includes hostage negotiation, training by the Federal Bureau of Investigation in 1997, the Narcotic Unit Commander's Course at the International Law Enforcement Academy in Bangkok, the Police Intelligence Officer's Course in 2011, and the Aircraft Counter Hijacking Course in 2023. He is a decorated officer, having received over 100 awards and commendations for his exemplary service in both administrative and operational roles, including Military Merit Medal and the Presidential Streamer Award. Beginning his service as junior officer in 1996, he started with the Presidential Security Group as team leader of the Special Reaction Unit for 2 years from 2006 to 2008. He served as second in command in the Intelligence Service of the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, as deputy chief of and later became the team leader of the Narcotics Group. He was also assigned as regional chief of CIDG Region 3 and PDEA Calabar Zone. He served as the chief of police in Dagupan City Police Station in Pangasinan. Additionally, he held positions such as provincial director of Ilocos Norte and intelligence division chief in the Criminal Investigation and Detection Group in 2017 till 2020. Finally, prior to his assignment as Senior Executive Assistant to the Chief PNP, he served in various key positions with the ABSEG Command Group, from Chief of Staff to Deputy Director for Administration, from May 22 and October 2023. Amin pong ikinagagalak, kahit nga po hectic yung schedule, taos puso po ang aming pagpapasalamat mula po sa Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan, mula sa author, ang kanyang classmate, si DDDO Police Colonel Benliner Capili. Maraming salamat po. Alam po natin na hectic ang schedule, ng butihing direktor. Again, thank you very much for the coordination kay Police Master Sergeant Lawrence Mark Galang Yabut. Kasama po namin ngayon ang representative ng butihing direktor ng PNP Aviation Security Group. Sa katauhan po ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, kasama po natin ang ABSEC spokesperson,
graduate ng PNPA Maragtas class of 2018 from Anti-Cybercrime 2023 and later from PRO Mimaropa. At ngayon po ay spokesperson siya ng PNP Aviation Security Group. Walang iba, sabi nga mga magagandang bulaklak na nasa tabi ko, si Police Captain Jennifer Batingal, spokesperson PNP Aviation Security Group. Ma'am, magandang tanghali po. With me is my co-anchor, PIO NPD, Police Captain Ami Chu. Magandang tanghali po. Bumati na po kayo. Magandang tanghali po, Ma'am Flory Gabitan and Uy, buong-buo. Ma'am, Go ahead, and ma'am. Go ahead. Police Captain Chu, Ma'am. Thank you, ma'am. Binabati ko po ang personnel ng PNP Aviation Group sa pangunguna po ng aming Director, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, ang amin pong DDA Police Colonel Melvin Gina Piloy, ang DDO Police Colonel Rancer Evasco, and ang aming Chief of Staff Police Colonel Joel De Mesa. Okay, wala na ba iba kayong babatiin pa? Opo, yung class niyo, ma'am. Bigyan natin ng pagkakataon, ano? Opo. Go ahead, ma'am. Ang PNP Maragtas class of 2018. Pero bago yan, batiin din natin kasi isa na naman opisyal, batang-batang opisyal katulad ng aking co-anchor, no? Batiin natin, kailan lang naman, ano, it's more than just a month, ano? Happy Women's Month. Ayun, yung ating mga successful na mga kababaiang opisyal na nakikipaglaban para sa ating bansang Pilipinas. O, di ba? Po. Okay, this time hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Alamin muna natin mula po sa ating panauhin. Siyempre, para sa kabatiran ng ating mga kababayan, ano, curious about this thing, partner, no? Opo. Ma'am, since ang ating the window, yung window ng ating bansa ay ang ating paliparan, ano? Alamin natin, the PNP Aviation Security Group, gaano po ba karami ang meron tayo na ABSEG, ano, Yes, ma'am. for the entire country? Ang PNP ABSE Group, ma'am, we have 15 aviation security units in the entire country, ma'am. Okay. So, itong 15 na to, ang pinaka-mother unit ang main or mother unit nito ay ang nasa airport. Yes, ma'am. The BCS airport, ma'am, is yung NAIA. Under po siya ng ABSEU and CR, ma'am. Okay. So, siguro bago ka magtanong, partner, ano, ang babata ng mga katabi ko, no? Si Sir Robles, no? Sabi ko nga ipapakita natin sila mamaya, lalo na si Sir Mark, ano? Si Chief Clerk. Oo, Yan ang kasi gwapolis ng aviation siguro. hindi, pag yan ang nagsalita, magkakabukuhan tayo ng edad ko. Alam niya yung ilang taong kong hawak ang programa ng Aviation Security Group at lahat ng mga pumanaw na, mga nakasama ko yun, ano? Kapit lang kay Lord. Okay, balikan natin. Alamin muna natin yung pinaka-latest and significant accomplishments wherein we would like to congratulate them, ano? Kailan lang ay meron silang napakaganda partner na accomplishment na nais nating ihatid sa ating mga kababayan. Ma'am, please go ahead. Ma'am, the latest, ma'am, is yung April 17, ma'am, which is yung shabu. Parcel siya, ma'am, from Zimbabwe. This shabu is worth more or less than 200 million, ma'am. And nakalagay siya sa muffler. Tinago nila sa tambucho. Wow. Yes, ma'am. So, doon April 17, 2024, ang pinagsanib na pwersa ng PNP Aviation Security Group at NAIA IADITG ay matagumpay na nakakulim. Okay, naglalaro si Engineer. Ang mga kontrabando ay nakatago sa loob ng 4 na Okay, inyo pong napapanood, ano? Yan po yung kailan Sige, lamang na accomplishment, ano? Ito yung nakuhang droga na papuntang Zimbabwe o No, galing galing Zimbabwe. Na kung saan ay bagong uso ba to sa muffler ng sasakyan na nakuha?
ma'am, PII po, spokes. Yes, Ah, ma'am. Bagong uso ba yung itong nasa kote nyo na to? Is this parang new modus? Yes, ma'am. Bali yung nagpapadala ng shabu sa Pilipinas, marami silang ginagawang paraan para ma-conceal yung shabu. Pero with the help of the PNP Aviation Security Group and other members of NAIA, IADITG, nasasakote natin sila at hindi sila lumalagpas sa screening ng Pilipinas. So this was the biggest. Meron pa yata tayo, no? Ilan itong biggest accomplishments natin? This is the largest, si Sir Mark. Yes. This is the largest. And sabi nga natin, partner, no, kapag ganitong nakakahuli ng malaki, nakakahinga tayo ng ng Opo. maluwag kasi nababawasan yung nasa sa market. Anyway, mamaya alamin natin yung iba pa nilang mga accomplishments, yung significant accomplishments natin. Sabi ko nga kanina, hindi ko natatanungin yung tungkol sa init ng panahon, ano? Kasi mas maganda yung ika nga nakikita nating effort ng ating mga otoridad securing each and every one of us, the passengers going out of the country and coming in sa ating pong bansa. Ma'am, Yes, go ma'am. ahead. Yung latest and significant pa, any other? Yes, ma'am. Recently lang nitong April 26, ma'am. May nagpadala naman galing naman ng US and Canada, pero this time, ma'am, wala nang nag-claim nung parcel. Again, droga ito. Yes, ma'am. Nakatago naman siya sa mga vape pen. 5 abandoned parcel siya, ma'am. Pero dineclared siya as yung isang box, yung dalawang box is car seat cover, yung isa is book, yung isa is coffee table mug, and the last one is custom decor. But upon x-ray ng customs, ma'am, nakita nila na yung laman. Limang inabandon ng inbound parcel sa NAIA na naglalaman ng hinihinalang Yes, Okay, yan, napapanood nyo po, no, yung binabanggit ni Spokes kanina, yung tungkol sa parcel, ano? Yes, ma'am. Yan po, it's being played, no? Yan yung parcel na dineclare na Spokes? Wow, ano to parang marijuana? Yes, ma'am. Oh. Inyo pong napapanood, ano? Imagine, no? Wala nang ligtas, partner, no? Opo. Airport, ang lakas ng loob nila, no? Yes, ma'am. Okay, any other thing that you could share Yes, to ma'am. us regarding the said accomplishment, no? Yung dami, oh. Yes, ma'am. Then, yung last time kasi, ma'am, yung April 17, ma'am, may nag-claim, ma'am, may consignee, ma'am, yung parcel. Siguro dahil nakita nila sa balita na nahuhuli or nai-screen siya sa x-ray ng customs. Yung dumating ngayon, Kaya hindi na kinuha. kinlaim. Yes, pero yung consignee, ma'am, is under investigation pa, or naggagawa pa sila ng paraan para mahuli yung Pero consignee. whatever, di ba, partner, whatever, no? Kahit hindi niya i-claim yan, since there is the address there, Yes, ma'am. yun, tutugisin pa rin yun Yes, ating ma'am. mga, okay? Any other things? Baka meron pa? Bago magtanong yung aking partner, no? Recently lang, ma'am, nitong April 22, ma'am. Dami, sunod-sunod, Yes, ma'am. We rescued Congratulations. 4 minors for human trafficking, ma'am. Yes, ma'am. Galing sila ng Davao pa Manila. Meron silang kasamang 2 adult, ma'am. Ang pinangakuan sila na magtatrabaho sila as waitress and online seller sa Lawag, Ilocos Norte. Okay, napapanood nyo rin po. Yan po yung 4 na minor na na-rescue ng PNP Aviation Security Group. Siyempre nga, dahil sa maigting na kampanya natin at yung operasyon na sinasagawa. So, sa ngayon, ang update diyan sa accomplishment na yan ay nasampahan na po ba ng kaso ang mga... Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Meron pa? Wala naman. Okay. We would like to congratulate, of course, ang PNP Aviation Security Group, yung mga drogang nahuhuli, and yun yung pagkakasalba sa 4 na minor, Minors, yes, Ba ma'am. yan?
14 years old, 16 and Oo, 17. nakakalungkot isipin ano, na ang sinasabi natin ng mga kabataan na pag-asa ng bayan, pero minsan mga walang puso ano, mga kabataan ang ginagamit sa mga mararahas na ano ba 'yan. Pero hindi nga po natutulog ang poong may kapal, kaya po ito ay mga nahuhuli at natutuldukan ang mga nasabing kasamaang ginagawa. Partner? Ayan, very good po. Also, congratulations sa ating personnel ng Aviation Security Group na talagang yung kampanya Illegal Droga, makikita natin, Ma'am Florin, na talagang napakahigpit at walang makakalusot. Ayun, Ma'am. So, Ma'am, could you further expound po yung best practices natin para talagang walang makakalusot na mga, lalo na po yung mga illegal drugs sa bansa po natin, Ma'am? Yes. Regarding naman sa best practices ng PNP Aviation Security Group, we have Project Asentado ng Special Operations Unit. It means Aviation Security Intervention and Tactical Action Development Objective, which is tinetrain ang mga personnel ng Special Operating Unit ng ABSI Group para sila kasi, ma'am, yung silang pinakaunang magre-responde in case na may mangyari sa mga airports, ma'am. So, what do you mean by Project Asintado, ma'am? Kasi pag in-English natin to bullseye. Yes, ma'am. Di ba, no? Yes, ma'am. Nag-undergo sila ng mga training. Parang training, ano? Yes, Ayun, ma'am. Ayan. meron tayo, no? Yes. Okay, ayan po, napapanood nyo yung Project Asintado. Parang ano, it's a sort of retraining, Sir Mark, parang retraining, ano? Retraining pa, Ma'am Chu, o parang reorientation? Special, ano, Ma'am, no? Specialized. Meron kaming Special Operating Unit sa ABSI Group po. So this is a separate, no? Opo. Separate ito. Aside from meron kasi tayong mga task force, ano, 'di ba? Meron tayong mga task force. So yung Project Asintado is this newly created? Last 2021, ma'am. Matagal na din pala siya. Okay, go ahead, ma'am. Yung mga nais nyo pang iparating na natanong ng aking co-anchor. May best practice pa, ma'am, is yung sleepover project sa Paliparan. Ito po ay para sa mga stranded na pasahero sa Aviation Security Unit 6 po. Sa Region 6 po yun, ma'am. Sa Region 6. Yes, Curious ako, kakala ko dito Sleepover. sleepover, ano? Para po sa mga stranded na Hindi pasahero. kasi babalikan natin sa ating isipan. Minsan na future ito, partner, no? Nung hindi ko maintindihan kung ano ba to, kainitan, no? Ano nagbabagsakan yung mga kisame, no? Tama ba? May mga kababayan tayo na halos nasa sa semento, no? Nagsisiupo. At saka yung mga issue ng mga surot-surot, yung no. But anyway, hindi po atin 'yon, ano. Yes, Hindi po ma'am. pa PNP Aviation Security Group 'yon. Atin lang pong naaalala dahil ang bahagi din po ng ng katungkulan ng ating mga otoridad is to secure safely yung ating mga kababayan. Sabi nga ang ating kapulisan ngayon ay hindi lamang to secure yung peace and order, but individually pinapangalagaan po nila ang ating mga kababayan. So, ang sarap pakinggan. Kaya lang, Region 6 lang yun, ha? Yung sleepover. Partner? Ayan, so thank you, ma'am. Nais naman nating tanungin po yung moral and welfare ng mga personnel na na-assign po sa aviation. Ano po yung mga Paano activities pinapangalagaan? natin, ma'am? Thank you po. Pinapangalagaan namin ang moral and welfare ng personnel ng PNP Aviation Security Group. Unang-una we have FMDU, which is nagkakandak sila ng APE. Ma'am, ano yung FMDU? Ang FMDU ay yung Field Medical and Dental Unit po. Okay. Yes po. Nagkakandak sila ng APE or Annual Physical Examination. We have MPAW, Enhanced Monitoring of Police Overall Wellness, and we have vaccination drives, ma'am. We have the flu vaccine, pneumococcal vaccine, Hep B vaccine, and yung HPV vaccine para sa cervical cancer, ma'am. And of course, ma'am, ang Aviation Security Group, ma'am, yung mga personnel namin doon, after office hours is nagwa-walking, nagja-jogging, and we have gym there, ma'am.
pwede silang mag-basketball and badminton, Uy, ma'am. Sir Mark, may gym na pala ang ABSEC. Yes po. Actually, ma'am, honestly, Sir Mark, ang huli kong, hindi pa ako nakakarating sa Bago. Doon tayo sa Kalumaan, sa Pildera. Ma'am, welcome po O kayo. yun, sa Pildera kasi, nandun yung mga nag-edad, magkakabubuhan eh. Kaya, pero partner, yung binanggit ni ma'am kanina, Opo. no wonder, no? Kasi ang laki-laki ng opisina ngayon ng Aviation Security Group sa kanilang bagong bahay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Go And ahead. we have Sige, ipagmalaki mo naman sa amin yung mga magagandang mga serbisyo especially na ma'am, ibinibigay. yes, ma'am. Sige, Awards go and ahead. commendations, ma'am, to the deserving personnel po. Yung may mga significant accomplishment, ma'am. Hindi po Wow. pwedeng mawala. Oo nga, kasi nakaka-inspire yun, ma'am. Yes, ma'am. Inspirasyon nito sa bawat isa, lalo higit kapag yung small things, no, na-appreciate. Yes, ma'am. Kahit saan naman kahit sa pamilya, sa personal na buhay. Other things na nais nating alamin, kalusugan ng ating mga Yes, kapulisan is well taken care of, no, ng may mga sila ma'am, medical Field Opo. medical and dental unit. activities. Yes, ma'am. Any other things na isinasagawa ninyo to inspire naman yung mga kagawad ng PNP Aviation Security Group? Ano pa po ito? Kunyari, mga incentives, no? Kunyari, pero mamaya na tayo pumunta doon Yes, kasi maalala na ma'am ni Ma'am Chu yung isang chief of police nagbibigay ng ano nga yun? Incentive niya? Pag nag-weight ng timbang po. Hindi. Yung- Ano nga yun? Spa? Yung Ah. O, diba, tinanong mo yung COP ng Tagi. Paranaque yan. Opo. Santos, Colonel Santos. Na naalala din natin. Pero, doon sa binibigay nyo nga na a sort of yung mga incentives, no? Lalo higit, sabi nga, the show window of our country is the airport. Airport. And Opo. we are thankful that our authorities there ay hindi lamang ang tao ang pinangangalagaan ang seguridad, kung hindi yung entire activity ng isang taong lumalabas at pumapasok sa ating bansa. So this time, ang partner, ikaw muna, baka may nais kang itanong. Yes po. Lain din nating itanong sa ating spokesperson ng Aviation Security Group, ma'am, na ano po yung mga security measures or reminders sa ating mga passengers para wala pong hassle, no, pag nasa airport na po Yes, sila, ma'am. ma'am. In line po with the upcoming Labor Day tomorrow, and siyempre the Ligtas Summer Vacation 2024 po, under the leadership of our Director, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano. We have already deployed deployment plan sa mga Philippine airports, especially sa busiest airport sa Pilipinas is yung NAIA. And we have maximum police visibility sa especially yung RSSF, yung Reactionary Standby Support Force po. And para hindi tayo sa mga pasahero, ma'am, para hindi po tayo ma-hassle sa pag-travel natin, iwasan na rin po natin ang magdala ng mga security risk items, ma'am, which is makikita natin ngayon sa ating AVP. Meron pa tayong ipe-play, yung mga reminders ng Aviation Security Group. Alam mo, very well prepared si Mark, no? Congratulations. Siya po. Wala. Okay. Oo. Natutuwa ako kasi sanay na sanay. And siya yung chief clerk ng PIO. So prepared na prepared siya. Another thing na nais natin kumustahin, kasi ma'am, alam mo ba, Ma'am Chu, partner, Opo. dito sa aviation, may ruling ang parking doon 'di ba, no? One of the things na sa tagal ko doon, no, napag-aralan ko, hindi ka pwede basta-basta, lalo kapag yung malapit doon sa, doon sa pinaka-airport mismo. May ruling sila doon, ma'am. Yung facing ganito, tapos okay. yung distances. Ma'am, naalala mo ba yon? Can you share it with us, with the public? Pagdating naman sa mga policies na lalo higit, pinangangalagaan din natin ng seguridad ng ating kapwa. Mga paalala like
Implemented pa rin po ba yung mga bomb jokes? Ay. Yung, oo. Yes, ma'am. Ang bomb joke, ma'am, is considered as a threat, ma'am. Okay. Isa sa pinakamarami po na nakakommit na sa airport, ma'am, is yung bomb joke. Dati kasi sensational yon. Yes, ma'am. But this time, parang, siguro naman, na nahuhuli nila, pero hindi na ganun ka, yung ano niya, no, yung updating natin with that. So, to remind the public, of course, coming from the spokesperson of the PNP Aviation Yes, ma'am. Security Group, nais nating hiningi na ito ni partner kanina eh. So, we have to have this one documented, no, ma'am? Pakiisa-isa lang po yung dapat na gawin ng isang pasahero para hindi na magkaroon ng aberya. Una, ang oras ng pagpunta, ano ang mga hindi dapat dalhin, Yes, ma'am. at yung mga hindi dapat na mga biro na ginagawa para hindi na magkaroon pa ng kaso. Okay, ma'am. Sa mga pasahero po na ayaw na maantala o magkaaberya sa kanilang travel, iwasan na po natin magdala ng security risk item. For example is yung baril, air gun, yung mga matutulis na bagay like yung gunting or kutsilyo, hindi po siya pwede sa mga hand carry items. Pwede po siya sa mga check-in baggage po. And yung mga bala ng baril, yun po yung talagang madalas na nakakonfiscate. Nagdadala pa rin sila kasi naniniwala sila na ang bala daw ng baril is parang protection. Hindi bawal po iyon sa ating mga bagay. At higit sa lahat po ang bomb joke po. Ang bomb joke po is a threat. Hindi po siya yung binabaliwala ng mga PNP Aviation Security Group personnel na hindi po siya hindi lang po kayo ang maaantala kundi yung mga kapwa nyo pasahero. Okay. Well, 55 minutes after 12 o'clock, patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District. Kasama ko pa rin ang aking co-anchor, Police Captain Ami Chu, at syempre ang representative po ng Direktor ng Aviation Security Group, ABSEC spokesperson, Police Captain Jennifer. Thank you, ma'am. Patingal. Siyempre, si Sir Mark, no? Maraming pinapaalala si Mark sa akin kanina, no? Si Police Master Sergeant Mark Lawrence Yabut. Ang haba eh. Okay, balikan natin, partner. Ikaw muna, baka may tatanong ka pa kay mama, no? Okay po. Thank you, ma'am. Ma'am, nais lang po nating malaman kung ano po yung mga iba pang programa or preparations meron ang AVSI Group para talaga yung mga illegal elements ay hindi na sila magdala ng mga, like for example, yung mga recent accomplishment niyo po ng mga illegal drugs. Ano po ba yung mga aktibidades para alam po ng ating mga mamamayan na nanonood ngayon? Ayan. Okay, habang tinanggalan natin ng sound, ma'am, would you mind to ano po ba yan, yung ating ipinalalabas na yan, ano? Yes, ma'am. In coordination po with the NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, ang kasama po ng PNP Aviation Security Group, dyan ang Bureau of Customs, PDEA, na pinag-iigting po nila yung mga patakaran na hindi po makalagpas or makarating sa atin ang mga illegal na droga po. Ang galing naman, ano? So ibig sabihin, aside from yung security measures na ginagawa natin, like dumadaan yan sa sa X-ray, Yes, ma'am. merong human intervention din, na ina-assist sila, no? Opo. Oo. And kasi napakalaking bagay po, lalo higit kapag ika nga ay nakakahuli kayo sa airport. Yes po. Yes po. Opo. At talagang kanina yung sa 4 na bata, Na-rescue. Oo, parang tapos sa muffler, no? Yes, ma'am. Parang kahit saan na lang. Anyway, marami pa po tayong nais alamin mula po sa ating sa representative ng panauhin natin. Tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID.
Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. PMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Home Space 3, Tabangigin, Tobuluan. Owned and operated by Melanie Peña Capus. A more than 20 years of fabrication and manufacturing of industrial machineries. Okay, ang tumpak na oras, ika-1 ng hapon. Muli pong nagbabalik ang inyo abang lingkod, Flory Gabitan. Siyempre, ang aking co-anchor, si Police Captain Amichu. Say hi. Yes, ma'am. Thank you. Magmamadali na naman tayo mamaya. At ang representative po ng ating guest, ang butihing director ng PNP Aviation Security Group, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, ang director ng PNP ABSEC. With us is the spokesperson, Police Captain Jennifer Batingal. Say hi again, ma'am. Good afternoon po. Okay, this time, yung mga preparations no, na ginawa po ng ating Chief Clerk ng PIO, si Master Sergeant Mark Cabot. Yun. Nagtawanan sila, nagtago siya. Okay, this time we're going to play, later we will play the message coming from our dear director ng PNP Aviation Security Group. This time, i-play natin, may mga ilan pa kasi silang mga ipinatutupad dyan po sa airport na nais nating iparating sa ating mga kababayan. Part of the security measures, tama ba ma'am, PIO? Yes, being ma'am. implemented at the airports. Engineer? In pursuit of a highly capable, effective, and credible police service committed to provide more secured airports across the country for its users and stakeholders, it is imperative for the PNP AVSA Group to put premium on its learning and growth perspective to develop a responsive and highly professional police unit that is adherent to the principles and policies of the International Civil Aviation Organization, standard and recommended practices, common to all international airports, and the National Civil Aviation Security Program, the country's Bible for civil aviation security. Civil aviation is a crucial driver of economic and social growth, as it facilitates our integration to the global trade, employment, tourism, thus supporting our sustainable development while also helping to connect different continents, countries, and cultures. While the security mantra, prevention is better than cure, or that the proactive security is better than reactive one, the PNP Aviation Security Group, the sole government armed component responsible in the resolution of aircraft hijacking incidents or any acts of unlawful interference against civil aviation, must be capable in employing tactical intervention to such incidents. The Special Operations Unit, or SOU, the elite unit of the PNP ABSA Group, is tasked to provide technical and operational support in the conduct of civil aviation security operations through deployment of specialized trained personnel for anti-terrorist operations, especially armed intervention during aircraft hijacking incidents, in-flight security operations on national air carriers, bomb disposal, search and rescue, crisis response, and other related activities to bring forth positive results in the government's delegated mission to secure all the country's airports against offensive and terroristic acts that threaten civil aviation. The best practice proposal of SOU, entitled Aviation Security Intervention and Tactical Action Development Objective, or ASINTADO,
Endorsed by the group to the national headquarters, Philippine National Police on October 6, 2021 was formulated to develop the skills, build the discipline, elevate the capabilities, and maintain the physical, spiritual, and emotional well-being of personnel in preparation to possible occurrence of acts of unlawful interference that may threaten civil aviation. On January 22, 2024, a demonstration of aircraft counter-hijacking operations was conducted at the PNP ABSI Group headquarters and was observed by Senator Ronald Bato M. De La Rosa, also the guest of honor and speaker, during the closing ceremony for Aircraft Counter-Hijacking Course 02-001 ABSEG 2023-002, participated in by 64 participants, 56 personnel from this group, and 8 personnel from the Philippine Navy Marine Corps, held at the PNP ABSI Group Gymnasium. The said activity was made possible under the auspices of the former director of the Aviation Security Group, Police Brigadier General Jacqueline Paez Wangki, and the members of the ABSI Group Advisory Group for Police Transformation and Development. More than 32 years of securing all the country's airports nationwide, we are your PNP Aviation Security Group. Okay, yan po yung Project Asintado, no? Pero bago yan, meron pang nais itanong ang aking partner. Pero bago ko ipatanong, nais po nating iparating ang mensahe ng buting direktor ng PNP Aviation Security Group. Maganda yung message. Papalakas ng PNP ABSI Group sa kanyang kapabilidad para maging marunong, maagap, maayos, at magalang ang bawat pulis sa kanyang pakikitungo sa ating mga mamamayan. Ganon din ang pagpapalakas ng PNP ABSI Group sa kanyang ugnayan sa lahat ng mga ahensyang involved sa operations ng ating airport sa buong Pilipinas. Makakaasa rin po kayo na tuloy-tuloy din po ang aming pagpapalakas sa lahat ng hakbang may kaugnayan sa pag-iingat, sa paghahanda at pagtugon sa lahat ng crisis na maaari nating harapin. Ang ABSI Group ay maging mananatiling alert, steadfast, and gutsy, but we will not stand in the way of progress. Iniaanyayahan ko po kayo na patuloy po nating subaybayan ang Lingkod Bayan, kaagapay ng mamamayan tuwing Martes mula 12:00 ng hapon hanggang 1:00 para sa komprehensibo at makatotohanang pamamahayag tungkol sa mga accomplishments ng ating pambansang pulisya. Okay, maraming salamat po. Yan po ang buting direktor ng PNP Aviation Security Group, Police Brigadier General Christopher N. Abrahano. So this time, sa ilang saglit na lang po nating nalalabi, ipasasama na natin yung kanyang parting message, no? Merong nais itanong yung aking partner. Please go ahead. Ay, okay po. Thank you. Ma'am spokesperson po, nais po nating iparating sa ating mga tagapakinig at tagapanood kung meron silang mga nakitang mga bagay na kahina-hinala, saan po sila maaring lumapit para matugunan po yung concern na po. Okay po. Sa ating pong mga minamahal na tagapakinig at maging mga pasahero, kung meron po kayong nakitang kahina-hinala sa inyong area, lumapit lang po sa mga police assistant desk sa ating mga airport at wag po kayong mag-atubili na mag-report po dahil sa bagong Pilipinas, gusto ng police, ligtas ka. Meron po ba kayong mga official Facebook, ma'am, na maaring ma-view ng ating mga mamamayan? We have official Facebook page po, the PNP Aviation Security Group. Ayun, so thank you very much, ma'am. And I think the next is the parting message of our spokesperson, Ma'am Flory. Okay, this time, tulad ng aking nabanggit, sabi nga, on behalf of DDDO, NPD, Police Colonel Ben Liner Capili, ang author po ng Lingkod ng Bayan, taos puso po kami nagpapasalamat sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon. And this time, on behalf of the guest, represented by the spokesperson, Police Captain Jennifer
Batingal. May we ask for your parting message, ma'am? Please go ahead. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig at sa ating mga future na magiging pasahero po, iwasan natin ang pagdadala ng mga security risk items, especially po ang bomb joke po. And ang police visibility po ng PNP ABSI Group, lalo ngayong Labor Day at sa ligtas summer vacation po sa lahat ng airports. Uy, ang igsi. Hindi man lang okay, muli tayong nagpapasalamat. Nagulat ako kay Ma'am, kala ko mahaba. Wala akong red. Okay, siguro ako na lang yung mag-i-extend, no? Pinagliligpit ko pa naman. Mag-i-extend ng thank you. Thank you sa mga kasama natin dito. Ang natatandaan ko lang si Sir Mark. Police Master Sergeant Mark Iyabot. Iksiyan ko na lang Mark Lawrence Iyabot. And syempre, partner, ang igsi, ano? Oo. Hindi, siguro may isa pa akong nais itanong. Aside from yung binigay mo na meron tayo, short na lang, ano, para na rin sa ating mga kababayan, any other text lines that they could easily reach out, no, sa ating PNP Aviation Security Group. Tulad nga ng mga, minsan mga pasaherong ika nga ay at loss, no? Saan po yung madaling maa-access ng ating mga kababayan? Yan, bibigay po sa atin ni Spokes. Para po sa ating mga pasahero, pwede po kayong mag-text or tumawag sa PNP ABSI Group na GOC with the number 0917-130-5877 po. Ayun, thank you, ma'am. Okay. Ang Facebook, may Facebook pa rin. Go ahead. And you can send message to through our Facebook page, PNP Aviation Security Group. So, yun po, may FB ang Aviation Security Group. Meron silang mga telephone numbers na easily to access kasi minsan yung nararanasan ng ating mga pasahero, no? Kapag kasi halimbawa natutuliro ka mo, nagagaya ko sa iyo, mama. kapag kasi minsan natutuliro ka, 'di ba? No, parang where to go, no? Halimbawa may cellphone ka naman pero hindi mo alam kung saan nasaan ang pulis, nasaan ang ano. At least giving us all those contact numbers, all those ways to access you. Ay maraming salamat po. So we are giving you 100% assurance na ang ating pong mga kababayan, diyan po sa lahat ng paliparan na banggit ni Ma'am kanina kung gaano karami ang paliparan sa ating bansa. 17, ang 15. Yes, ma'am. Oo, aviation pala, sorry. 15 aviation security group. Oo. Pero sabi nga po natin paulit-ulit, ang paliparan po is the show window of our country. So, thank you very much for taking good care of us, ang mga pasaherong umaalis at bumabalik sa ating bansa, no? Ang kahandaan nila, sila po ay busy din at may kahandaan din sila for tomorrow's activity. Tomorrow is the Labor Day. O partner ko naman, magsalita ka naman, partner. Ayun. So, nalalapit ka na rin sa pagpapaalam, partner. Ayun, maraming salamat po sa ating action man, the author ng ating programa, Police Colonel Binleonor Earl Capili. Sir, maraming salamat po. Maiksi lang din. Ay, maiksi lang din. Okay, may I ask for isang kanta lang ng birthday. Naibigay ko sa lahat-lahat dito sa katabi ko, di ko naalayan eh. Walang sabi-sabi kasi Happy birthday. Oh, what a lovely day. 'Cause it's a special day. Alam niyo mga kababayan, isang tahimik na madaling araw nang matuklasan ko na kanya palang kaarawan. So talagang ligtas na ligtas. Tingnan mo, eto pa isa. Ang lilihim po nila. Sa representative po ni General Abrahano, Director Aviation Security Group. Happy birthday sa spokesperson ng PNP Aviation Security Group, Police Captain Jennifer Batingal. Ang lihim-lihim nila, no? Yung isa madaling araw ko nakita pagbukas ko ng account ko. May bonus pa kay engineer, another set.
tayong umabot na tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Once again, thank you very much on behalf of DDDO, the author. Thank you very much po sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin para kayo makadaupang palad. Partner, isang glimpse lang, paalam na. Maraming salamat po. Gagamitin ko yung word ni Ma'am Flory at ay aming nakadaupang palad ang spokesperson ng PNP Aviation Security Group. Okay. Di ba baguhin ko naman yung aking pagpapaalam. Maraming salamat po. Anyway, thank you engineer sa technical. Thank you. Again, ito po ang niyo abang lingkod, Flory Gabitan. Muli po tayo magkarinigan, magkatitigan sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang